Offload problem from Manila to Dubai? Hindi alam kung paano ang gagawin kung paano makapasok sa immigration sa Pilipinas. Well, dalawa lang sagot dyan. Tourist visa with affidavit of support and employment visa with OEC. At itong susundan natin dito sa airport ay merong employment visa with OEC. At pagdating nila dito, syempre, may trabaho na in a legal way. Kaya naman, ating alamin at interviewin natin, ating tanungin kung paano ba nila nakita ang trabaho nila at kung paano ang ginawa nating pag-process ng mga documents nila para magkaroon ng trabaho dito sa UAE. So, halika, samahan nyo ako at excited na ako makita at matanong itong susunduin nating client dito sa airport. So, halika na! Let's G! Ayan po, hello po. Welcome po dito sa Dubai. Hello. Kasama ko na po si Miss Emily at nakarating po siya dito sa UAE. So, kamusta naman po ang biyahe nyo? Okay naman. Smooth naman yung biyahe. Medyo mahaba po yung biyahe nyo, mga 9 hours. Oh my God. Oh. Medyo na-delay pa po ng konti. Oo. Ano po nangyari? Ba't po medyo na-delay? Yung mga cargo. Yung mga cargo, yung mga dala po sa inyo. So, kamusta naman po kayo sa Pilipinas? Okay naman. Okay. Saan po muna kayo sa Pilipinas? Cebu. Taga Cebu po kayo. Kamusta naman po yung pagpasok nyo sa immigration at ano-ano po yung mga papel na hinanap sa inyo? Sa immigration, okay naman. Yung hinahanap lang yung kontrata, PIDOS, yung orientation, yung pinasign sa ano ba yun? Sa internet, yung may quiz. Oo, yun. Nakalimutan yung pangalan. Tapos ano pa ba? OWA. OEC. OEC, yun yung pinaka-importante. Yan yung pinaka-importante yung papel kasi pag meron ka nito, ibig sabihin, legal ka magtatrabaho sa ibang bansa. Ano po muna ang trabaho nila sa Pilipinas? Housewife ako. Housewife? May naiwan po nga pamilya? Wala. Wala naman kami na. Wala pa. Pagdating naman po dito sa immigration dito sa Dubai, ano po hinanap sa inyo? Kontrata. Yun lang. Kontrata. Passport at kontrata. Yun lang. Tapos picture na po. Picture na. Medyo tumagal na po tayo sa immigration no? Mahaba yung line. Mahaba yung pila. Ano naman po ang magiging trabaho nyo dito sa? Ako, telecommunication assistant. Dito po. Saan po ba? Dito sa Dubai o sa Dubai. Mismo? Saan po sa Dubai? Diyan sa Jumeirah. Sa Jumeirah po. Galing naman. So, first time nyo po bang mag-abroad? Hindi. Ex sa abroad. Ex-OFW na po kayo. Saan po kayo galing dati? First Lebanon, tapos dito Dubai. Hindi ko first time sa Dubai. Ilang years po kayo sa Lebanon? Mga 6 years. Ang tagal din po Pagdating naman po dito sa Dubai? 6 years din. 6 years. So, all in all, 12. 12 years. Same family. Same family. At syempre, sino ang kasabay mo papunta dito? Kasabay ko yung mapapangasawa ko. Wow. Ako na. Kasi papuntahin natin dito yung mapapakasama. Ang fiancé niyo. First time dito sa Dubai. So, ito naman. Sabay na natin si Sir. Hendril ay galing din ng Pilipinas, nakarating dito sa Dubai. Kasama ang kanyang, syempre, ang mapapangasawa. Ang galing. So, sa Cebu din po kayo? Taga Cebu din po kayo. Bale, first time nyo po ba maging OFW? First time nyo po? Kinakabahan. Kinakabahan. So, ganun din po. Ano pong hinahanap sa inyo sa Pilipinas sa immigration? Yun lang naman ang kailangan kayong agency kayo. Para mas mabilis. Para mas mabilis. So, kailangan prepare mo yung sa ng agency, mga PIDOS, OEC, tapos working visa, and parang POS sa online. Parang ganun po yun, may mga sinasagutan. Sinasagutan. Tsaka kailangan nyo OEC. Dito naman sa immigration sa ano pong hinahanap sa inyo? Working visa lang naman, tsaka passport. Yun. Pagdating naman po dito sa Dubai, ano ang magiging trabaho nyo? Driver. Light vehicle driver. Light vehicle driver. Ano po ba to? Personal, Personal. Company driver. So, ang galing magkasama kayo sa dito po sa trabaho. Kailan pa po ba kayo in the relationship? 2020 pa kami. 2020. So, kailan po kayo nag-propose? 2020. Parang ganun. Pag-uwi ko galing Dubai. So kakauwi nyo lang po pala? Noong 2023. 2023? 1 year lang. At paano nyo naman po nakita yung trabaho na to?
online. So, kayo po ganun din. Oo, sige. So, paano po yung nangyari? Parehas po kayong... Pareha lang. Okay naman yung mag-apply. Okay naman. Pasok naman. So, awa ng Diyos. So, buti okay lang po yung magkasama kayo sa work. Pero magkaiba naman Magkaiba ng department. Ang galing. So, congratulations po kasi magkasama na po kayo. Hindi po kayo LDR. Wala na LDR. Tama kasi hindi na LDR. So, marerecommend nyo po ba yung ABA or Albabalabiad? Kayo po man, sir. Oo naman, syempre yung ABA kasi on time sila lagi kayong ina-update kung ano yung mga kailangan. At very smooth yung transaction. Kayo po ma'am, marerecommend nyo po ba yung ABA? Na-recommend talaga, sila legit, tapos palagi silang nagmo-monitor from Philippines hanggang dumating kayo dito sa bansang gusto niyo pupuntahan. Siyempre lahat po ng mga clients natin ay inaalagaan natin. At sinusundo pa natin dito sa airport para siyempre mahingi yung kanilang feedback. So, congratulations po kasi magkasama po kayo dito sa Dubai at pagdating nyo dito ay may trabaho na. Siyempre, with the help of our recruitment agency in the Philippines at ang ABA or Albabalabiad ay nakarating po kayo dito ng may trabaho na in a legal way. So, ito yung pinakamagandang naririnig natin sa mga clients natin. Welcome to Dubai! So yun na nga guys, successful na nakarating ang ating dalawang client dito sa United Arab Emirates. At guess what? Nakakatuwa guys kasi syempre mag-fiancé sila tapos magkasama sila sa trabaho. And dito na siguro sila gagawa ng kanilang little one. Pero yun, hindi na sila magiging LDR at yun ang pinakamaganda. At syempre, may trabaho sila dito, iisa ng company, pero magkaiba sila ng department. Kaya sila nagkatrabaho dito, syempre, with the help of our recruitment agency in the Philippines and of course, ng ABA or Albabalabiad, ay nakarating sila dito nang may trabaho na in a legal way. So, kung kayo guys ay may employer na dito sa United Arab Emirates, huwag na kayo mag-isip pa na mag-message sa amin, sa ABA or Albabalabiad. Dahil syempre, tutulungan namin kayo, hindi namin kayo pababayaan. So, ano pang inaantay nyo? Let's G!